Hindi lang tayo sa dagat may problema mga kapatid, kundi maging sa airspace. Kontrolado na rin mga tol ng China ang airspace ng Pilipinas. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Mula rito sa report sa News 5 Everywhere mga tol, nadiskubre nitong atin ito coalition na kontrolado na ng China mga tol ang airspace no dito sa West Philippine Sea dahil nagpalipad sila ng drone at kailangan mo munang i-register ito sa authority mga kapatid ng China para makapagpalipad ka. Well, para mas maintindihan natin at para mas makuha natin yung buong detalye, panoorin natin itong balita mula rito sa News 5 Everywhere mga tol. Bigyan natin to ng reaction and komentaryo. Binuntutan ng barko ng China Coast Guard ang civilian mission ng Atin-Ito Coalition na papuntang Pag-asa Island. Ipinagtaka rin ng grupo kung bakit hindi makalipad ang kanilang mga Chinese brand na drone. Isa pa yun, Chinese brand pa yung drone mga tol. Pero yung brand naman na DJI, bagamat Chinese brand yun mga tol, is parang yun talaga yung ginagamit kahit na mga professional na na nagpapalipad ng drone. Kasi maganda talaga yung brand na DJI mga tol, no? Walang halong biro. Maraming mga vlogger ang gumagamit niyan at maraming mga filmographer ba tawag doon ang gumagamit nito mga tol. Sa gitna ng misyon. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, anong naging problema sa mga drone? Cheryl, as of 6:20 p.m. nga no ay nasa 133 nautical miles na tayo sa northwest ng 133 nautical miles. Sa madaling salita, pasok na pasok to mga tol sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. PM nga no ay nasa 133 nautical miles na tayo sa northwest ng Busuanga Island sa ating patuloy na paglalayag patungo sa Pag-asa Island. No? Pero Cheryl, tila hindi na nga lang territorial water disputes ang inaangkin ng China kundi pati airspace. Pati airspace. 'Di ba ang pinagtatalunan dito natin mga tol yung waters, yung katubigan na inaangkin ng China dahil pasok daw sa kanilang 9-dash line o 10-dash line kahit na nga yan ay talagang hindi sinang-ayunan ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas dahil meron tayong 200 nautical miles. At yan ay naging issue nitong mga nakaraan dahil nga doon sa mga artificial island pa o sa mga isla na hindi pa daw pasok doon sa 200 nautical miles mga tol. Pero tulad nga nung sinabi natin nung nakaraan mga tol, hindi naman kasi talaga yung mga islang yun ang issue yung KIG, di ba? Yung Kalayaan Group of Island, di ba? O Kalayaan Island Group, hindi na yun ang issue mga tol kasi mismong yung karagatan inaangkin ng China at hindi lang yun ngayon nakikita natin pati airspace kontrolado na nila. Hindi makalipad ang dalawang Chinese brand drone ng Atin-Ito Coalition Ayun nga, DJI nga sa dagat patungong Pag-asa Island kaninang tanghali. Ayon sa videographer ng Atin-Ito Coalition, videographer pala, filmographer tuloy, videographer, okay. Tuloy natin. patungong Pag-asa Island kaninang tanghali. Ayon sa videographer ng Atin-Ito Coalition na si AJ Ventura, sa loob ng 40 minuto, paulit-ulit na lumabas ang warnings at errors sa naturang mga drone. Gayon din ang requirement na dapat umanong i-register ang mga ito sa Civil Aviation Authority of China o CAAC. Di ba? Kailangan mo pang i-register doon sa civil authority ng China, mga tol. Para naman tayong nasa China niyan, di ba? Nandirito lang naman tayo sa loob ng West Philippine Sea. 133 nautical miles. O baka nga nitong umagang to, wala pa sila dun sa 133 nautical miles eh. Di ba? Nasa loob pa yan ng West Philippine Sea, ng exclusive economic zone natin. Tapos kailangan na nating i-register doon sa otoridad sa China. Anong ibig sabihin nun mga tol? Part na rin ba yan ng China? Di ba? Kasi ang mga kapatid, ire-register mo lang ang isang bagay sa isang otoridad ng isang bansa kung ginagamit mo yun sa loob mismo nung bansa nila.
'Di ba? May mga rules sila mga tol. Halimbawa, dito sa Pilipinas, magpapalipad ka ng ganyan o kaya gagawa ka ng ganito, kailangan mo munang ipagpaalam sa mga otoridad. Kasi nasa loob ka ng Pilipinas. Pero eto, part pa ng Pilipinas yan eh. Kailangan na nating i-register sa China. Ano ibig sabihin nun? Kontrolado na nila mga tol. Ang mga ito sa Civil Aviation Authority of China o CAAC. Nagtataka ang koalisyon dahil 137 nautical miles mula sa katubigan ng Mindoro o pasok na pasok sa Exclusive Economic Zone at airspace ng Pilipinas ang lugar kung saan ito sinubukang paliparin. Malinaw airspace ng Pilipinas. Airspace ng Pilipinas. Anong ginagawa natin? 'Di ba? Kontrolado na ng China yan. Lumabas din umano ang firmware updates ng drone na ka-update lamang ilang araw bago ang paglalayag. Baka nga magulat tayo isang beses magpapalipad ka ng drone dito sa Metro Manila, kailangan mo nang i-register sa China eh. No? Matindi nun mga tol. Baka pati yung mga gamit nyo mga China brand na kotse hindi nyo na magamit dahil kailangan nyo na rin siyang i-register sa China. Diba? Baka pati yung mga cellphone natin, mga China brand mga tol. Kasi karamihan ngayon ng nasa market, mga mura lang, yung mga talagang kayang ipantapat sa mga mamahaling cellphone, yung specs mga tol, is China brand talaga yan. Baka kailangan na rin nating i-register sa kanila lahat yan mga tol. No? Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagkadismaya dahil bigo ang grupo na dokumento ang bahagi ng ika-4 na civilian mission papunta sa Pag-asa Island ng Atenito Coalition. What I feel is parang nagiging dayuhan tayo sa sarili nating bansa. Yun na nga dayuhan na talaga tayo ngayon. Yan ay lumalabas ngayon. No? Kasi alimbawa may drone ka, pupunta ka sa ibang bansa tapos magpapalipad ka ng drone, 'di ba? Ano ka doon, turista ka doon, bakasyonista ka, magpapalipad ka ng drone. Syempre kailangan mo munang ipagpaalam yan doon sa authority ng bansang yun kung saan ka pupunta o kung saan ka nagpunta. Ngayon mga tol, hindi pa naman tayo pumupunta ng ibang bansa. Nandirito pa tayo sa loob ng West Philippine Sea. Nasa loob pa sila ng West Philippine Sea, 130 plus nautical miles lang yan. Airspace pa ng Pilipinas, kailangan mo nang i-register sa Civil Aviation ng China. My goodness. Because why do we need to register our drone to their CAAC when in fact our drones are already registered to in our country? So, and nasa Pilipinas pa naman tayo, bakit natin kailangan i-register sa kanila? Tapos tayo pa ngayon yung tayo pa ang palalabasin nilang agresibo at gumagawa ng gulo niyan mga tol. Samantala, ipinagdiwang ang araw ng mga manggagawa o Labor Day sa pagpapatuloy ng civilian mission. Binigyang pugay ang mga mangingisda ng West Philippine Sea, frontline workers at mga tripulante ng MV Kapitan Felix Oca na barkong sinasakyan patungo sa Pag-asa Island. Sana kahit na ipinagdidiwang natin yung tungkol sa Labor Day mga tol, sana makita rin ng ating gobyerno yung hirap, sakit ng mga manggagawang Pilipino. Eto, nakikita ko lang tong mga post sa social media. Hindi ko alam kung sino nagpasimula nitong etong mga post na to. Kasi nakita ko rin yung isa mukha ni Vice ganda, yung iba naman naka-post lang, nakasulat lang, no. Sabing ganun, yung mga manggagawang Pilipino, todo kayod araw-araw, pero ang liit ng sweldo. Pero yung iba, hindi naman pumapasok pero ang taas pa rin na sweldo. Sino kaya pinapatungkulan niya doon? Comment nga kayo sa ibaba mga tol kung sino pinapatungkulan nila doon. So ngayon mga kapatid, hanggang dito lang. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Tila ba? Hindi kontrolado ng China maging ang airspace ng Pilipinas, at kahit nasa Pilipinas ka o nandirito tayo sa loob ng ating airspace mga tol, kailangan mo pang i-register sa kanila, sa Civil Aviation Authority nila yung drone mo. Na tila baga nandudong ka na mismo sa bansa nila. Anong inyong masasabi tungkol dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba.